Okay, so good afternoon to all and welcome to Sports Corner Mhm, PH interviews for this Tuesday. Today is September 19, 2023. At ngayong mhm, hapon ay ibabahagi natin ang salawin from one of the members ng ating JJIF Beach World Cup gold medal winning team ang kanyang salobin sa kanilang panalo nga sa Thailand. So let me welcome one of the gold medalists sa men's minus 77, mhm. si Ken Menya. Ken, it's a Yes, pleasure to good have you on the afternoon. program. Bati ka naman. Thank you. Good afternoon sa iyo, Gab, and sa iyong mga viewers and supporters. Thank you so much po and it's glad na makapagkwentuhan at makapagbahagi nga ng salubin nga about nga dito sa nangyari yon. So first of all, kamusta na po kayo? Alam ko, balita ko, ang dami mo mga commitments at work right Mhm. now. I'm keeping you busy right now. Well, ano 'no, pagkabalik natin from Thailand, siyempre balik sa trabaho 'cause aside from, ah, being competitive sa jiu-jitsu, may professional career na rin tayo. That's how we earn ano. So pagkabalik dito, konting pahinga lang, then balik sa trabaho. And 2 days lang ako nagpahinga from training. Ah, Tapos balik training na ulit. So, 'yan ulit back to normal ah, lifestyle natin 'no, training, trabaho, saka time with family din. Alright, gusto nating ibahagi sa ating mga viewers yung profile mo. Ken, Mhm, how do you start your career and yung journey to become a jiu-jitsu champion, a world champion, mhm. which is now fulfilled? So, paano ba nag-umpisahan lahat? Um, Started way back ano, ah, 2008 nung ako ay ano, nasa college pa. Actually hindi jiu-jitsu yung first, sport ko. Yung first martial arts ko was judo. So, naglaro ako ng judo when I was in college. Tapos later on, 2015, nag-start ako mag-try ng jiu-jitsu. At first, hindi ko naman pinlano maging competitive. Ano. But syempre, as I was training, ah, parang yung, yung challenge palagi na nape-present sa'yo in training, yun yung naging motivation ko to become competitive. Hanggang ngayon, ganun pa rin. Laging may improvement, laging may kailangan kang habulin in training. Okay. So, you're actually already an instructor. San dojo ba ito? Sa KMA, sa Makati, saka sa Combat Sports Kalaya. So, Okay. eh, I teach in two gyms. Parehong no-gi classes yung tinuturo ko. Alright, and siguro nagtuturo ka sa mga bata, yung mga estudyante ninyo 'pag may available time ng Mhm. mga classes niyo in both the, dojos na Both inyong, gyms, yeah. kinabibilangan niyo. Parang siguro Mhm. natutuwa yung mga students niyo na malaman yung instructor pala, gold medalist ka pala. Actually, oo, yes, oo. Ah, yung mga students na, syempre, proud sila that they're being taught by competitive na tao. Kasi syempre in jiu-jitsu, hindi lang siya kasi sport ng ano ng palakasan. It's all about technique. It's all about kumbaga improvement, kumbaga updating your technique, updating syempre kung ano yung mga inaaral mo. So that's ano, one thing siguro na ah, ah, one reason kung bakit ano din, may mga students tayo who choose to come kahit siyempre nakakapagod minsan mag-training. Yun yung nagiging ano nila, motivation nila. Kasi siyempre, aspirational for them ano, to progress in jiu-jitsu. Okay. Ngayon ko lang nalaman na this year ka pala nakapasok sa national team to the national trials Yes. kung saan nag-gold. Mhm. Yeah. This year, yeah, it was my first time to do national trials. Kasi in the past years, medyo on and off tayo sa training because of injuries, surgery, ano.
Tapos dumating nga yung pandemic. During the pandemic, almost 2 years din ako natigil ng training. Because syempre, hindi tayo sure kung ano kung magkakasakit or ano yung magiging impact sa atin. And we have to care for those, yung kasama natin sa mga bahay. May mga kasama tayo may sakit Kaya tumigil din talaga ako. I decided to At stop ano yung training. go? Yes, yes. Alright. Anong reaction nyo nung malaman ninyo na after many years ng hard work ninyo, ayun na nga, nabigyan ka ulit ng opportunity na mabigyan ka ng spot para sa national team natin o sa training pool natin. What's on your Mm. mind noong una mo malaman ito? Right after the competition, uh, ano siya, surreal kasi yung experience na malaman mo na all the hard work paid off, uh, especially during that time. In my division, competitive talaga yung mga tao kasi ever since I started competing, I've always played dito sa weight class ko. Ito yung isa sa mga weight class na kapag nag-compete ka, sigurado marami kang makakalaban. Kaya sobrang saya ko. Nung after my match, hindi ko ma-explain parang naiiyak, natutuwa. Hindi mo hindi mo ma-collect yung sarili mo uh, how to doing that you will soon be representing the Philippines sa international stage. Pero ang balita ko, ang pangarap mo talaga ay makaabot talaga ng Olympics. Kung sakali lang na Mhm. makapasok yung jiu-jitsu doon eh. Mhm. Yeah, of course. Yun talaga yung goal natin to to compete kung sakaling umabot yung jiu-jitsu sa Olympic stage yun yung ultimate goal natin. Ah, makasama tayo dun sa mga few na makakalaro. Okay, Ken, bago itong World Beach Cup, apart from the national trials, ano yung mga local at international tournaments na sinalihan mo for this year bilang officially part ng national team? Ah, well kasi ah, after the national trials, dahil nakapasok ako sa I tried for both gi and no gi. So pareho naman tayong nakapasok, but mas pinili ko kasi na maglaro sa no gi. 'Cause yan yung naging training ko lately. It's more on no gi. Uh, Actually after the trials, this is my first competition again. Uh, Local and internationally kasi I think local wala pa in between na competition. But before the trials, a month exactly before the trials, naglaro galing tayo ng Singapore, ADCC. So, yun yung isang competition na pinakamalapit uh, at the time ng national trials. Okay. So how do Mhm. you prepare for the beach World Cup? Kasi ikaw ay specifically, yung tournament kasi, it's more on no-gi or Mhm. walang Yeah. kimono yung tournament na yon. Yes. Ilang Mhm. buwan mo bang pinaghahandaan ito bago ka sumali dito o nakatanggap ng invitation to join the team? Ano we received it a month or a little over a month lang. Pero tiyempo lang, I was also preparing. Nag-start na kami ng camp namin for ADCC because may schedule kaming competition this November in Bali, Indonesia. So ADCC yung competition. But this is outside the national team. So yung training camp ko was already going on for 3 months. Tapos nung natanggap namin yung invitation from our head coach sa national team, ah, sakto lang din naman na at least kumbaga matry namin if we're doing things effectively. Tapos maka-adjust pa rin kami.
Okay, about sa SNC, sa nutrition, on the Mhm. mental health side, and even the camaraderie and team culture with the other national training pool members na lumalawak na dun sa Thailand meet? Ah, yung actually yung group was very kumbaga yung I mean, ah, yung personality and yung attitude ng mga tao nag-jive talaga. Ah, the the feeling, kumbaga yung parang nakaka-uplift kasi na you have each other's back kasi when we got there, some of us still had to cut weight, ganyan. Doon mo makikita yung teamwork, eh. Yun kasi yung pinakamahirap na part of ano 'no, of preparing for a competition is reaching the weight. Uh, Dun mo makikita that everyone's supporting each other, and even if it was already hard for some, nandiyan yung mga teammates namin na to cheer us up. Kasi it's no joke cutting couple of kilos in a couple of days lang. So yun, tapos pagdating naman sa training, we always have our weekly trainings. Tapos leading up to the competition in Thailand, sobrang cooperative lahat. Sumusunod lahat, everyone's there on time. Yun yung I think that was part of the secret dun sa success. Okay. Para sa inyo, kasi ngayon ka lang na-experience na maglaro nga ng beach jiu-jitsu, eh kalimitan, ginagamit yung indoor setting ng jiu-jitsu. Ano Mhm, ang main comparison or difference nyo ng both indoor at beach? Sa tingin mo, siyempre, ika nga, may mga nagsasabi, even sa interview ni Sam De La Costa na talagang naranasan niyo rin na mainitan ka sa araw kaya nga inintay na muna matapos mhm. yung sunset bago Mag-sunset, yeah. simula itong, competition. So, ano masasabi mo? At first 'no, pagdating ko, Saturday yung competition, dumating kami dun Thursday. Mainit talaga kasi, ah, siyempre nung pagdating namin kumakain kami sa labas nararamdaman mo na yung init. But, sa competition venue itself, ako ay siyempre ang number one concern ko is yung mats. Leather kasi yung mats for jiu-jitsu Ang concern ko talaga mainit 'yan kasi it's been baked under the sun for a coup the whole day. So yun yung isa sa mga concerns ko. Pero ang pinaka-challenge talaga is yung quality ng hangin, 'pag nasa tabing dagat ka. Medyo mabigat siya, as compared to kunyari yung competition is indoor kung naka-aircon. Medyo mas malagkit sa balat. Yun yung mga concerns lang. But ayun, true enough the organizers uh, were able to adjust yung schedule ng matches. I think they delayed it for an hour para lang hindi masyadong tirik yung araw pag-start ng matches. Tapos they provided us with buckets of ice saka yung tubig. Talagang sobrang daming supply. Kasi yun talaga, mahirap mahirap maglaro when you're dehydrated. Mahirap maglaro kapag naiinitan ka. Okay, so diretso na tayo sa assessment time. Mhm. Ano mga bansa na kalaban mo sa men's 77 and how do you Um, perform well in the race and how do you assess yung performance mo dito until you get the gold? Kalaro ako ng Vietnam, Thailand. So I think uh, ano, feeling ko naging advantage talaga was ah, yung mga techniques na dinedrill natin was specific for no-gi. Ah, kasi ang difference in no-gi and gi is that may mga technique na pwede mong gawin in no-gi na hindi mo pwedeng magawa in gi just because illegal siya. I mean, ah, parang nako-compromise yung posisyon ng paa, ng tuhod, ganyan. So, I think kami ng training partners ko here in the Philippines.
yun yung naging advantage namin kasi yun yung mga inaaral namin the month before kami umalis dito. Yun, I think I was able to execute naman yung game plan ko kasi coming into the competition, noon kasi yung mga taga Thailand to be naturally strong. So yun, in-expect naman natin yun, mapapalaban tayo, mahihirap. But true enough, naging ano naman, naging ah, sapat naman yung strength and conditioning natin dito. We were able to be ahead technique-wise doon sa mga opponent na. Okay. And Ken, masarap talaga sa pakiramdam na finally, yung matagal mo Mhm. nang pinapangarap mo na ginto for the country, Mhm. natupad na. Hard-earned and been waiting for that moment na magkaroon ka na ng ginto sa inyong collection for Mhm. the Yeah. country naman, for the national team after siguro a month of waiting dahil Mhm. ikaw ay parte ka ng national team. Anong nasa isip mo noong nakuha mo na ang ginto? Ah, of course masaya ako kasi yun talaga yung goal natin. Personally, ah, more than my own achievement, masaya ako kasi ah, yung mga kasama ko training here in the Philippines, yun din yung mga kasama ko na nandun sa Thailand. Saka kumbaga uh, it's it's not common for you to be able to represent your country. Kaya kaya mas magaan sa pakiramdam, mas masaya, namu-multiply naa-amplify yung feeling, yung yung contentment Pero of course, it doesn't stop there. Sabi nga nila, isang competition lang 'to. Marami pang susunod and balik-balik training lang palagi, ganyan. Okay, so looking at the gold medal win, Ken, ano Mhm. naging improvements or impact nito compared to the prior tournaments joined? Meron ba itong major improvements sa inyo, lalo na sa techniques at skills na in-apply mo? Ah, of course, yes, oo. May effect siya because ah, madami tayong natutunan sa ibang matches na napanood natin doon. Marami tayong na-experience din sa mga nakalaban natin doon. So, yun palagi yun naman yung importante even in training is what we learn pagkagaling natin sa mga ganyang events. Kasi ah, of course, yung mga technique natin dito sa Philippines, malamang iba yung inaaral nila in other countries. So, nasasama natin siya sa ating arsenal of techniques. No? Saka, yun, we know what to expect in the coming competitions. Okay. So what's next for you, Ken? Ano ba ang mga maasahan nating mga tournaments? O if you have some tournaments na tingin mo makaka-join ka, ready ka kung sakali? Um, this year, meron tayong dalawa pa na competition that we're looking at. It's ABCC here in Metro Manila. Tapos that's in October. Tapos sa November, meron din tayo ABCC din in Bali, Indonesia. So yun yung sa ngayon na dalawang competition na tinitingnan natin. Yan din yung mga pinaghahandaan. We're already doing training, conditioning, pati weight cutting for those events. Bago ako magbigay ng last question, gusto natin malaman kung how challenging it was to being a jiu-jitsu instructor, lalo na marami ka mga nakakasalamuha ng mga Mhm. bata, yung mga adults na nais Mhm. matuto mag-jiu-jitsu or maybe someday gusto mag-try ng mag-national team. Mhm. Nasasayan ka ba sa laki ng turnout every time na magkukondak ka ng mga classes doon? Ah,
Oo, of course, yes. Actually, at the very start, natatakot ako kung may mag-a-attend ba or pero yun nga, siguro may tiwala yung students natin sa mga tinuturo natin. And they're able to see progress naman sa sarili nila every time mag-training sila with us. Kaya din siguro every time we teach, kahit saan magturo, may mag-a-attend. Okay, last question before we end. Ano ba yung mga na-miss nyo while going to Thailand? Kasi ang dadami mga tourist spots, mga Mhm, beaches, and of course, yung mga masasarap na pagkain doon. mhm. Well, number one, pagdating doon, ah, ang nakakamiss talagang ano, is kumain. Of course, yun yung number one palagi. Pero yun nga, ah, naka-focus naman tayo pagdating natin doon. Ah, nag-focus tayo sa weight cutting when we got there. Pero aside from the food, syempre, yung bakasyon or yung pag-tour, yan yung mga gusto natin mapuntahan. But due to the limited time also, uh, kailangan din bumalik. Kailangan din to face our responsibilities here in the Philippines. All right, and we'd like to thank you, Ken, for taking time out para Mm, mag-usap pa tayo dito sa ating interviews. But before alright. we say your final words, baka pwede ninyong mag-sabi ng inyong... Ay, sorry pala! Mauna muna natin yung ating photo op. Mukhang hindi ko makalimutan sa isip ko yung ating regular nating photo op eh. Thumbs Ah, up and smile po tayo. In 3, 2, 1, go! Okay. Ken, baka may gusto ninyong pasalamatan or sino ba mga naging inspirasyon mo na ah, makuha itong panalo ito para sa Pilipinas? well, number one, yung family ko. Kasi lagi silang, lagi silang full support. Yung brother ko, si Rafael, yung parents ko, ah, mommy ko, even if may sakit siya, no, palagi siyang nanonood, palagi niyang tinatawagan yung mga kaibigan ko to ask for for updates. Even kahit training ko, palagi silang concerned if I'm able to train kasi nga they know that may responsibility ako ah, para sa national team. Tapos syempre yung girlfriend ko na palagi talagang sumusuporta kahit kahit mas lamang daw yung training kaysa sa date namin, 100% support pa rin siya. Kasi alam niya na syempre this is uh, one of my dreams to represent the country. Yun. Tapos students ko, yung mga teammates ko sa uh, KMA Makati and also yung teammates ko in the national team. Sila yung mga naging uh, driving force nung papunta tayo sa Thailand for the World Beach Cup. Saka syempre, lalong-lalo na yung mga teammates ko na nakasama ko in Thailand. Yun talaga kasi when you're in another country, ang titignan mo lang naman saka ang makakausap mo lang talaga are those yung mga kasama mo from your country. And gusto ko magpasalamat sa lahat sa kanila kasi we were able to to go there as one and ayun, we had a very good turnout after the competition. Ayun, I'm sure everyone is really inspired talaga and determined talaga to win the gold someday, including you. Sana magtuloy-tuloy pa ang inyong pagkapanalo nga ng ginto. Hindi lamang Mhm, sa yes. mga beach jiu-jitsu cup, but also sa indoor jiu-jitsu naman. And we'll definitely have you soon pag meron ka mga tournaments na sasalihan. May mga nakalimutan ka ba? Mhm. Wala naman so far. Okay naman tayo. Ayun. So, Ah, Malaman again, natin pag may magalit kung nakalimutan. okay, again, congratulations Ayan. to you, Ken. It's a pleasure talking to you. At sana,
hindi sana makapag-usap tayo ulit pag meron kang achievement na inyong matatanggap pa sa jiu-jitsu, maybe in the other competitions later this year and even next year. So good luck sa inyong training. Keep pushing, keep training hard. Sana may pagpatuloy mo pa ang inyong success sa international level. Bye-bye po and God bless you. Maraming salamat po. Bye-bye. Thank you. God bless them. God Thank you bless po. your work.